Magandang araw mga boss, mag-check up muna ako ng sasakyan dahil nga sa nakabili si customer ng second hand na sasakyan at 21 model pa. Gusto niyang malaman kung okay ba itong nabili niya, kaya tinanggal ko itong engine cap. May napansin lang ako mga boss, medyo may konting usok siya, pero yung pressure naman ng hangin na lumalabas dito sa makina, hindi naman siya ganun kalakas. At yung talsik naman ng langis, natural lang yan kasi meron niyang oil pump. Hugutin ko itong dipstick niya mga boss, kung makikita nyo, wala namang usok na lumalabas dyan o kahit pa talsik ng langis, wala din. At yung tunog naman ng makina nito, normal lang naman siya. At sa tambutso naman ito mga boss, nang nirev ko, halos wala naman siyang usok na lumalabas. Pero may napansin ako dito mga boss, grabe dumi ng makina. Tapos ayon kay customer, kasi change oil lang daw nito. Pero nung tinanggal ko itong engine cap niya mga boss, yun lang isa tumalsik dito sa kamay ko. Sobra sa itim. Nandun na tayo mga boss, pag diesel umiitim talaga yung langis niyan. Pero dapat pag natalsikan ka sa kamay mo at bagong chase oil ito, pag pinunasan mo, hindi siya magkiiwan ng marka ng carbon, yung kulay itim. Kaya nga sabi ko kay customer, kulang ito sa maintenance sa chase oil. Kaya sabi ko kay customer, wala naman na tayong magagawa kasi nabili mo na itong sasakyan. Kaya dapat pag nag-chase oil ka, laging on time. Pasok naman ako dito sa loob ng sasakyan ni customer. I-check ko naman yung clutch pedal niya, yung brake pedal, kung okay ba yung lalim, yung tigas. Ganun lang naman yan mga boss. Nang inapakan ko nga itong brake pedal ni customer, normal naman siya, hindi siya matigas, okay lang yung lambot. At dito sa clutch niya naman, nung inapakan ko rin, normal din siya at nang diniin ko yung clutch pedal, wala namang ingay sa transmission. Ito nga yung sinabi sa akin ng customer nang mabili niya itong sasakyan, 46,000 mahigit yung kilometer reading na tinakbo na nito. Check ko naman yung starting niya, switch off ko yung makina tapos start ko rin yan. Okay naman siya mga boss, wala namang problema. Dito naman ako mag-check up sa cambio niya. Apakan ko itong clutch pedal niya tapos ikakambyo ko yan. Papakiramdaman ko yan mga boss kung meron siyang sabit pag kinambyo. So far mga boss, okay naman siya, walang sabit. At isa pa mga boss, gaya ng sinabi ko, good din yung transmission nito, wala siyang ingay. Labas ulit ako dito sa sasakyan ni customer, i-check ko naman yan dito sa pang ilalim niya. Sa pag-check up na ginawa ko dyan mga boss, pinapihit ko kay customer kaliwat kanan ng mabilis yung manibela para malaman ko kung may pyesa nakakalog dito sa pang ilalim niya. Sabi nga ni customer, kahit malubak, wala daw siyang naririnig na ingay dito sa ilalim, maliban na lang sa meron daw kabig ito sa kanan. At ang chinek up ko, may kaunting kalog dito sa rack end. Pag lumiliko ka, rack end. Okay yung tie rod oh, mahigpit ang tie rod oh. Lipat naman ako ng pag-check up mga boss dito sa kabilang side. Ganun pa rin mga boss, ipapapihit-pihit ko kaliwat kanan kay customer yung manibela na medyo mabilis. Tsaka ako ngayon hahawakan itong tie rod or itong rack end para malaman ko kung meron siyang kalog. Pero sa pag-check up na ginawa ko, okay naman siya mga boss, wala naman siyang kalog. Dito nga sa rack end niya. Lipat naman ako dito sa tie rod. Pinakiramdaman ko yan, wala din siyang alog mga boss. Matigas nga pag pinipihit ko itong tie rod oh. Sabi ko nga kay customer, pwede rin panggalingan ng kabig yung rack end kung meron siyang problema. Pero pwede rin sa gulong kung hindi maganda yung pudpud niya. Eh kung gusto niya naman magpa-align, syempre kailangan mo nang palitan yung rack end kahit mahina pa yung kalog niyan. Sa pag-check up ko naman dito sa pang-ilalim ni customer, yung rack end lang dito sa driver side ang may problema. Iilalim ako dyan mga boss, i-check ko naman kung merong leak dito sa makina. Siyempre kasama na dyan yung transmission kung meron siyang ingay at meron siyang leak. Dahil nga sa gusto makasigurado ni customer, kaya umilalim ako dyan. Kaya lang okay naman, kaya i-check ko na lang itong gulong niya dito sa likuran. Dahil nga sa gusto makasigurado ni customer kung okay pa ibiyahe itong sasakyan niya sa ganyang kapal ng gulong. Sabi ko okay naman, makapal pa yung gulong. Actually mga boss, bago binenta kay customer itong sasakyan, galing ito sa maintenance. Pinakita niya pa nga sa akin yung resibo nitong sasakyan na mga ginawa. Kaya lang ang gusto ni customer, may sarili din siyang pag-check up na ginawa. Pati nga itong valve cover gasket niya o dito sa ibabaw ng makina, pinacheck niya rin sa akin kung meron siyang leak. Okay naman, wala naman din akong nakitang kakaiba mga boss. Dahil totoo naman, wala naman leak na langis yan. Alam nyo mga boss, pag yung customer nakabili ng second hand na sasakyan, lalo na't kabibili niya lang, tapos ipapacheck niya sa akin, parang ayaw ko check upin eh. Kasi pwedeng pag nakitaan ko ng negative yung sasakyan, ang hinayang si customer tapos malungkot siya, mas gusto ko pa yung i-check ko muna bago mo siya bibilhin. Gaya nito mga boss, sa nakita ko, itong nabili ni customer na sasakyan, kulang na kulang ito sa maintenance. Kita nyo naman sa makina, grabe yung dumi.
Kaya pag nagkataon, si customer lahat ang sasalo ng mga pagawain dito. Ayon nga kay customer, yung aircon daw nito wala pang kasiguruhan kung napalinis na o hindi pa. Buti na nga lang wala daw kasong overheat itong sasakyan at nung kinapa ko nga yung upper radiator hose niya, okay naman mga boss. Okay naman yung ano niya eh. Wala namang pressure eh, oh. Malambot eh. Tapos pinahila ulit sa akin ni customer yung dipstick, i-check ko daw siya ulit. Makita mo dito, wala naman, okay naman siya, normal eh. Pwede sa pop na lang ano yun, pop na langis. Yun nga ang sinabi ko mga boss, pwedeng sa bomba ng langis yan, kaya meron siyang talsik ng langis. Kaya lang nang tinanggal ko yung takip ng clutch fluid reservoir niya, ayan mga boss, putik na. Pero kung makikita nyo itong brake master assembly niya, ang linis ng fluid, pwede kasing napalitan na yan. Kaya sabi ko kay customer, linisan ko na lang yan, bumili siya ng fluid. At habang bumibili siya ng brake fluid mga boss, iniskan ko itong sasakyan niya para malaman ko kung meron diyang lalabas na problema. Siyempre naman mga boss, kung ako ang tatanungin nyo, gusto ko walang lumabas ng problema dito sa sasakyan ni customer para hindi na siya mag-alala at hindi na rin siya manghinayang pa. Quick test ko na yan mga boss para mabilisan. Mabuti na lang naging okay naman. At ang lumabas sa report, okay naman, wala siyang problema. Kaya punta na ako dito sa nililinis ko na fluid reservoir ng clutch master ni customer. Ayan mga boss, kung makikita nyo, malinis na itong clutch master fluid reservoir ni customer. Pwede na ngayon salinan ng fluid yan. Ayan mga boss, kung makikita nyo, sinalinan na yan ni customer. Siya na yung nagsalin. At dahil okay na, pwede ko na ngayon ilagay itong cap. Muli mga boss, maraming salamat sa panonood. Sana nakakuha kayo ng idea at kung maaari, huwag nyo naman sanang kalimutang mag-subscribe sa channel ko. Maraming salamat.